kinakailangan na mapag-ugnay-ugnay po natin ang lahat para wala na po tayong kalituhan. Lahat po kayo dyan, lahat po ng mga pinagbibintangan, dapat, kung totoo po kayo na para sa katotohanan, dapat po ang una nyong ginawa ay imbestigahan, di ba? O, imbestigahan. Iimbestigahan namin yan. Haharapin namin yung mga yan. At patutunayan namin na nagsisinungaling sila. Okay. Wala na yan. Diretso na tayo kay Sara. Bumilib po si BP Sara dito po sa mga 18 dating sundalo dahil po sila ay antatapang daw, sabi ni BP Sara. Ito po ang pahayag. Hanga ako sa tapang ng 18 dating sundalo. Yan. Sabi ni BP Sara, hanga ako sa tapang ng mga dating security personnel ni Saldico na naglakas loob magsalita batay sa kanilang personal na kaalaman tungkol sa mga usaping matagal ko nang nalalaman. Hindi pangkaraniwan ng kanilang ginawa dahil posibleng buhay nila ang kapalit sa paglabas ng katotohanan. Ayan, no? So, believe si BP Sara dahil sa tapang at maaring buhay nila maging kapalit. Ayon kay BP Sara, alam na niya, matagal niya nang alam yung tungkol dito sa ICC na to. Mula pa noon, sabi ni BP Sara, ay mayroon ng mga impormasyon hinggil sa umano'y pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng ICC at kung ano ang ginagawa nila dito sa Pilipinas. Tignan niyo po Alam na ni BP Sara yan kasi may intelligence naman po si BP Sara bilang Vice President sa sarili niya. Bunga nito, formal akong sumulat sa Pangulo upang makuha on record ang posisyon ng administrasyon. Ang naging tugon niya ay we will not cooperate in any way or shape or form. Ayan. Ngayon, ang mga testimonya ng mga dating security personnel ni Saldico ay lalo pa nagpapatibay sa mga nauna ko ng babala kay dating Pangulong Duterte, Senator Bato de la Rosa tungkol sa presensya ng ICC sa loob ng Pilipinas hanggang sa mga pangyayaring makaugnay sa pagkidnap sa aking ama. Ayan, bago pala makidnap si Tatay Digong, alam na to ni BP Sara. So dahil tatay niya po yung involved, tatay niya po yung posibleng gawan ng krimen ng pangingidnap o paghuli. So alam na ni BP Sara to, sumulat siya kay Pangulong Marcos. At ito po ay hindi lang po sinagot ng salita. Ito po yung patunay na nagsasabi po ng totoo itong si BP Sara. Mamaya, pabasahin ko sa inyo sulat galing po sa Malacanang. Okay. Ang usaping ito ay hindi usaping pampolitika. Hindi ito simpleng alitan ng mga personalidad. Ito ay tungkol sa pangunahing prinsipyo ng ating pambansang soberenya at sa limitasyon ng panghimasok ng mga dayuhang institusyon sa domestic affairs ng ating bansa. Alam niyo yung sinasabi ni Kaufman na may sulat si Pangulong Marcos na hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Nagugulat po yung ICC judge Kasi paano nakakuha yung mga prosecutor ng mga ebidensya, paano nakakuha yung prosecutor ng mga testigo kung hindi nakikipagtulungan yung gobyerno, 'di ba? Lately nga yung mga sagot ni Auntie Claire talagang true Interpol Tutulong sila sa ICC through Interpol. Ayan po, haka-haka lang po yan. It's either hindi ka tutulong o tutulong ka. Pinaiikot lang tayo ng gobyerno Dapat opisyal, kung hindi ka tutulong, hindi ka makikipagtulungan. Meron sinasabi yung gobyerno, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC, pero sa Interpol, nakikipagtulungan tayo. Yan po yung mga opisyal nilang pahayag na alam na natin ngayon na niloloko lang tayo.
Okay. Ang usapin to hindi yan. Ito po ay usapin na po ng dayuhan na nanghihimasok sa ating domestic affairs. Yan po ang kay BP Sara. Sovereignty is not a principle to be invoked when convenience and abandon when expedient. Sovereignty should not depend on who benefits and should not shift with political wins. Kaya lahat po na nagsabi na dapat nakikipagtulangan tayo sa ICC, mga traidor po yan. When we weaken the principle of sovereignty, we do not only affect one leader or one family. We affect the dignity of our country and the trust of our people in the institutions meant to protect them. Ngayon, ano po yung sinasabi ko na patotoo na sumagot kay BP Sara? Eto po, sumulat po. 'Di ba sabi ni BP Sara, sumulat siya? Eto po ang sagot ng Malacanang. The Honorable Sara Zimmerman Duterte, Vice President. Dear Vice President Duterte, this has reference to your letter December 4, 2023. 2023 pa po sumulat si BP Sara. Sinagot po yan ng Malacanang ng December 15, 2023. As well as similar letters sent to members of the cabinet, namely Secretary Jesus Crispin Remulla of the Department of Justice and Solicitor General Minardo Guevara on even date. With respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the International Criminal Court into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast. Si BBM to in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of my cabinet, including yourself, will echo my views on the matter. As it is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines at all times. So ibang-iba na po ngayon, 'di ba? Yang sulat po na yan nagpapatunay na talagang hindi nakikipagtulungan dapat ang Republika ng Pilipinas. Paano sila nakakuha ng mga testigo? Paano sila nakapag-stay dito kung hindi tayo nakikipagtulungan? Meron pong mga patraidor na gumagawa, nakikipag-deal sa ICC at ito po ay pinagmalaki, no? Ito po ay isa sa mga nilantad kahapon ni Kaufman. Ano yung sinabi ni Kaufman? Sige, para tayo po ay ituloy-tuloy po natin yung kwento hanggang kay Kaufman. Kung hindi nakikipagtulungan yung Pilipinas, sino nakikipagtulungan? Bakit sila narito? Ngayon, establish na po natin yung sinasabi ni BP Sara na nakapasok po dito yung ICC. Kung nakapasok po dito yung ICC at sinasabi po ng marami, sabi rin ng mga 18, di ba? Na sila po ay binigyan nila ng $2 million. Okay. Ito po ang sinabi ng sino po yung nakikipag-deal sa kanila? Sino po yung kumukuha ng kung hindi naman lumalantad tong mga ICC? Actually, yan ay lihim na lantad eh. Alam po natin lahat na narito yung ICC. Di ba? Nung panahon na yan. Alam po natin na sila po ay nagko-conduct ng investigation. Paano sila nakakapag-conduct ng investigation? Naroon po sila sa isang 5-star hotel, dinadala po sa kanila yung mga testigo. Sige. Eto po. Paano po yan? At sino po yung nagdadala? Eto po yung galing kay Kaufman. Sabi niya, someone calling himself Marcos silent partner.
Oh, nagyayabang yung tao na to. Siya daw yung silent partner ni Marcos. Brag about sending witnesses to the ICC. Nagyayabang na siya yung nagdadala ng witnesses sa ICC. Siguro, may idea kayo kung sino yung tao na yan.